Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Si Norman Mangusin ay napakapogi. Ang tangos ng ilong, ang kinis ng balat. Si Norman Mangusin, hindi mukhang gusgusin. Si Norman, hindi mukhang mabaho. Lalo na kapag umanganga, parang ang bango-bango ng hininga. Kaya ang tanong ng karamihan, paano ba maging si Norman? Matikas, Kampaling ko yung mukha mo eh. at hindi manduruga. Norman, nakakaingit ka. Norman, hindi siya marunong magmura. Oh, kinainan to. Naaknas inaamag. Nabubulok na mamaho kami. Pero si Norman lang ang hindi. Si Norman Mangusin ay isang high grade. Nagpa-upgrade, naging si Francis Leo. At kanyang nilubos-lubos, nilagyan niya sa dulo ng Marcos. Lahat kayo ay magtayuan, lokal ka man o dayuhan. Francis Leo Marcos, magpalakpakan. Kaya ang tanong ng karamihan, paano ba maging si Francis Leo Marco Matikas? Maangas Sampal-sampalin ko pa ng tiki sa mukha yan eh. at hindi manduruga. FM, nakakaingit ka. FM, amoy langit ang amoy ng hininga. FM, nang nasinaamag, nabubulok na mamaho kami. Pero si FA lang ang hindi. At sa Mayaman Challenge, siya ay nakilala. Namigay ng bigas sa gitna ng pandemya. Minahal ng tao at ng sambayanan. Pero isang pangyayari ang hindi inaasahan. Sumingaw ang kanyang mga tinatagong katarantaduhan. Kulahong, mandarabong, kulahong, nakulong, kulahong, kuki ng ina mo, kulahong na may mushroom na ilong, kulahong, mandararambong, kulahong, nakulong,
Kumakain ng burat. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang Season 3 na karugtong ng kanyang teleserye na kung saan si Norman Mangusing ay naaakusahan daw na scam ang kanyang mga humanitarian na ipinamimigay niyang wheelchair sa mga lumpo. Pati salamin para sa mga bulag, mga ka-plastic. At meron nagpatunay, mga ka-plastic, na ito ay isang scripted lamang yung kanyang ginawang pagdodonate nitong nakaraang lamang na sinasabi niya na humigit kumulang 100 daw ang ipapamigay na wheelchair way back. So panoorin natin yung video na yon. Ewan ko lang kung nandito pa yon. Kasi marami nang nadidelete na video about kay Norman Mangusing. So tingnan natin kung nandito pa po yung sinasabing ayan. I think ito yun eh. Ito yung sinasabi. Lahat na lang sinisilip nyo. Hindi talaga. Lahat na lang sinisilip nyo. Ayan o. Eh, hindi kasi. Alam naman magkasya dyan yung dami. Siyempre. Oh. Kung matatandaan nyo, mga ka-plastic, ito po yung eksena na kumuha siya ng katakot-takot daw na wheelchair na ipinamimigay daw sa mga lumpo. Pero ang kinuha lang naman niya at ay ikinarga doon sa Ford E150 niya ay 3 peraso lamang, mga ka-plastic. Diba? Doon pa lang sa simula pa lang ay hindi na siya nagsasabi ng totoo, mga ka-plastic. Bagay, scripted na nga yung kanyang mga humanitarian. Ay tapos ganito pa ang sinasabi niya na marami daw siyang ibibigay na wheelchair na humigit kumulang na hindi mabilang 100. Sana ba yun? Meron siyang opinion dun eh. Wala na rito. Ito. Try natin kung ito yun. Palain kayo ng Diyos. Uulitin ko po, yan ang mga pinalipad nyo na yan, ma'am. Ay makakarating po yan. Marami po tayong matutulungan dyan. Opo, hindi ko po sosolohin yan. Hindi ko po, although yan po ay dapat ay sweldo ko na kay YouTube. Pero ang gagawin ko po, maliit man o malaki, ay ipinambayad ko yan sa wheelchair. Hindi pa ako tumatanggap ng sahod, pero ibinili ko na ng wheelchair kung sakaling sumahod man ako para mas marami pang matanggap. Para mas marami pang matanggap. At O, diba? Malinaw na ang kanyang pagiging humanitarian, mga ka-plastic. Ang layunin niya is para makatanggap pa siya ng mga palipad mula sa mga OFW. Na patuloy na naniniwala pa rin kay Norman Mangusing. Hindi ko alam kung bakit marami pa rin na naniniwala kay Norman. Na mapahanggang ngayon ay marami pa rin nagpapalipad sa kanya. Kasi base nga sa aking mga obserbasyon, halimbawa, bigyan natin ng halimbawa. Ako, bilang isang social media small blogger, ako ay nagre-reach lamang sa YouTube ng mga almost 1,000 to 2,000 views.
Sa 2,000 views na yon, hindi pa yon nakakaabot sa Visayas. Malamang sa malamang, isang lungsod lang yan o isang barangay lang ang nanonood sa akin. Parang ganon. Sa 2,000 views na yon, imposible na buong Pilipinas ang nanonood sa akin. Dahil hindi naman lahat ng mga users ay mga nanonood sa akin. Pero kay Makagago, mga kaplastic, is approximately ang kanyang mga views ay nagsisimula sa 300,000 and then hanggang umabot ng million views. Depende yon kung gaano ka-interesting yung kanyang content sa mga tao. Yung most viewed niya sa content niya about kay Norman Mangusin, that was yung in-interview niya yung dating asawa ni Norman Mangusin. Tapos yung sumunod naman yung si Erwin The Kings na umabot din ng 1.1 million approximately. So ibig sabihin nun, yung 1 million na yon, maaring nanood yon from somewhere in Visayas and somewhere in Mindanao, partially. So hindi naman lahat ng taga Mindanao, lahat ng taga Visayas at Metro Manila ay solid na nanonood kay Makagago. Kasi kung imagine ilan ang populasyon sa buong Pilipinas, pagpalagay na natin mga try natin sa 8 billion o 1 trillion, mga kaplastic, ang population dito sa Pilipinas. Pero hindi lahat nun ay nakaka-recognize. Kung sa OFW naman, siguro pagpalagay na natin na 30% o 50% sa magkakaibang bansa po yun. So nangangahulugan, mga kaplastic, na hindi lahat ng mga dinedebunk ng mga vlogger about kay Norman Mangusin ay nare-recognize to ng mga OFW at the same time na mga Pilipino na mga ibang mga Pilipino kababayan natin. So napakakulang talaga ang reach natin para sa mga awareness. Tuloy natin yung video. Para mas marami pang matanggap. At sa lahat po ng benepisyaryo ko, ulitin ko po, galing po yan sa mga nagmamahal sa atin sa YouTube, sa mga super chatter natin, katulad ni Inday Billy ng Australia. At ito pa, 29 pesos galing kay JC, well recognized. Kita mo na, may mga some of people on OFW in Australia who don't know about Norman Mangusin. So that means inaakala ng OFW na taga-Australia na mabuting tao itong taong binigyan niya ng donasyon. So kapag nakapagpaldo to si Norman Mangusin, tumatakbo agad to sa bakarat. Yun ang nakakalungkot, mga kaplastic. Tumatakbo siya sa mga bakarat para isugal yung mga dinonasyon nyo. Can you imagine yung mga dinonasyon nyo? Pinangsusugal lang. Gaya nga na sinabi niya, ang layunin niya ay makapag-humanitarian peke na humanitarian para makapagpatanggap pa na maraming palipad. Sa bibig niya mismo nanggaling yung mga sinabi niya, mga plastic. So magtungo tayo sa ibang konteksto. Tulad nito, mga kaplastik. Base sa caption ni We Love Mighty Manong, lagi ninyong tatandaan hindi po ito trinolaryo at nangihingi lang pera sa mga OFW para kuno sa kanyang humanitarian na binubulsa. Ang 90% na pinamimigay lang ay 10%. Tapos siya pa ang nag-credit sa tulong ninyo. Yan. Yan ang masakit sa katotohanan. Kapag nakatulong na si Francis Leo Marcos, sino ba ang nakikinabang doon sa mga itinulong? Siyempre, pangalan niya yung ipa-priority niya.
Ayan. Dito kayo magpadala ng donasyon, Edubeges o Batalan. Yan yung EO Batalan na minsan ini-stalk yung aking Facebook account kasi lumalabas siya sa suggestions ko. Si EO Batalan. Address Las Piñas City, Philippines number. With the cellphone number ito. Tawagin nyo na lang siya at sabihan mo siya ng Q. True Palawan or Western Union, tapos i-text sa akin yung resibo para ma-monitor kung sino-sino ang tumulong. Para ma-monitor. O para ma-inventory ninyo kung magkano yung mga na-kickback ninyo o naloko nyong tao. 'Di ba? At laging ang tumatanggap ng mga donasyon ng pagpapalipad ay walang iba kung si Don Batalan. Kaya hindi ko maintindihan bakit kayo tumututok kay Norman Mangusin. Yung taong sa likod nito na si Don Batalan ay hindi nyo dinadamay sa kaso. Bakit? Bakit hindi ninyo hinohoblo yung tao? So ibig sabihin, pag tahimik itong si Don Batalan, wala nang karapatang sampahan ng kaso to. Tumatanggap din siya ng mga donasyon eh. Diba? Napakasimple. Ewan ko bakit si Norman Mangusin lang ang tinututukan ng mga vloggers, especially si Makagago. Dapat si Don Batalan din. Kasi kitang-kita nyo po pangalan ni Edubeg S. o Batalan ang account na binibigay ni Norman Mangusin if ever na gusto ninyong magbigay ng donasyon sa kanila para pangtustos sa kanilang sugal sa bakarat. So yan. Huwag niyong tutukan si Norman. Tutukan niyo rin yung mga tao nasa likod niya. Mga kaplastik. Ito yun, CEO Batalan, mga kaplastik. Total, Caroline, sinasabi mo na 18,000 ang nabigay nyo. Ganito na lang. Si Belen mamimili between you and me. Dahil malaki naman yung utang na loob ni FLM sa inyo. Sinasabi nyo, 18,000 US dollars ang nabigay nyo. Hindi para sa akin yun, para kay FLM yun. Dahil sa malaki naman pala ang naibigay nyo, hindi, mamimili na lang si FLM between you and me. Okay? Ganun lang, kasimple. Bukas na bukas. Bigyan kita ng link. Makausap mo si FLM. Walang problema. Kita mo na mga kaplastik. Ngayon, pag sinisilip na yung mga donasyon na ibinibigay sa kanila, nagtuturoan sila ni Norman Mangusin. Ngayon, kapag si Norman Mangusin naman ang sinilip ninyo, ang ituturo naman ni Norman, etong si Edubeges Batalan o si Don Batalan. Sana, kung halimbawa may nakapakinig sa akin na big vloggers o yung social media influencers, idamay nyo na po ito sa kaso mga kaplastik. Kasi hanggat nandito yan, malaya, magagawa ng paraan na mabail ni Norman Mangusin yung kanyang mga kaso. Kasi may backup siya eh. Yung taong yan, siya rin yung nagligtas yata during the pandemic na naaresto siya nung kasakasong human trafficking, tsaka yung tawag dito, yung sa optometry niya. 'Di ba? Kung natatandaan niyo po yon, during the pandemic na nahuli siya ng NBI. Sino ang sumalba sa kanya? Itong taong to, malamang. Kaya hanggat nag-i-exist tong taong to at malayang malaya na nakakakuha ng pera sa mga OFW, ay basa na naman, pati ito, damay nyo na rin. Idamay nyo itong taong to. Huwag si Norman Mangusin ang i-focus nyo.
Hindi lang nag-iisang tao yung kalaban nyo dito, mga kaplastik. Palagay nyo, makakagawa yan ng mga kalokohan yan si Norman Mangusin? Na one time, big time siyang nakakapaldo sa mga papalipad? Without him? Tandaan ninyo, ang sindikato hindi po isang tao lang ang gumagalaw. Marami sila. 'Di ba? Kagaya na lamang ng mga pandemic times, yung 14 vloggers. Di ko sinasabing sindikato yung 14 vloggers noon ha. Sila ay ginamit lang din ni Norman Mangusin. Na wala silang kamalay-malay na para na silang sindikato. Na sila, ang mindset ng mga 14 vloggers ay makagawa ng mabuti sa kapwa. Pero lingid sa kaalaman nila, ginagamit na sila ng taong ito, tong dalawang to, si Norman tsaka si Batalan, na sa mga katarantaduhan nila. Gaya na lamang ang kwento ni The Kings, mga kaplastik, na hindi sila pinapayagang tumanggap ng mga tip o mga donasyon ng mga supporters ni FLM. If ever nabigyan sila personally, dahil yan ang bilin ni Norman. Tapos hindi pa nila pinapasahuran yung 14 vloggers nila before. Oh, nagtatrabaho yung mga 14 vloggers ng libre. Magpahanggang ngayon, meron silang nire-recruit, mga kaplastik. At ito po yun. 2 babae ang kanilang Kasama ko ang team Yan. ko ang team Caliber ngayon. Ayan ang ating mga videographer. Ayan, they are the team Caliber. At senior driver. na sinasabi niya na scholar daw niya yan. Fraso lang papakita natin. Baka mamaya i-post na naman ni Genius ng Jaywalking. Galing po kami ng Dinapigi. Saan tayo galing? Dinapigi. Dinapigi. Nagbigay po kami ng wheelchair doon sa mga lumpo. Hintayin niyo po yung upload natin dyan. Alright. Now, tikman natin ang delicacies dito sa Igig, Cagayan. Team Caliber, mag-iikot na. Thank you. Sobrang dami. Pero, hindi mo ka naman pwede sabihin hindi ko nagustuhan kasi, paubos na. Thank you. Sipin mo, yung 2 babae na yun, sinasabi niya sa kanyang live stream na kanyang scholar. At may sumagot doon, mga kaplastik, na hindi raw talaga scholar ni Norman yun. Nagtatrabaho lang sa kanya yung tao. Sana ba yun? Wait lang ha. Ito yata yun, mga kaplastik. Wait lang ha. Hindi yata ito eh. Ito. Yung may kaso ka na illegal recruitment at human trafficking, tapos may 2 kang kasamang estudyante. Sila Warboga Macanas at Jana Duarupe, na pinagpaalam mo kuno ng mga magulang. I did not see any logic in there. Ayan. Base dito sa opinion na yon, hindi alam na magulang yata ito. Na may bago na naman siyang recruiter na niloloko. Kaya nga Team Di Calibre. Ibig sabihin, lahat ng mga tao niya, libre ang serbisyo. Walang binabayaran si Norman. Diba? So magtungo tayo ngayon
sa patungkol dito sa fake humanitarian niya. So humahaba na rin kasi yung mga opinion ko about dun eh. Ito po yung fake humanitarian niya. Napilit niyang sinasabi na nakakatulong siya sa mga taong lumpo na binibigyan niya ng wheelchair. Ayan, panoorin Lahat natin. ho nang nagpalipad. Ngayon na ho yung araw na sisimulan kong ibahagi yung inyong mga ipinadala through hates. Yes, ipinadala through support or through hate. Kahit na nagpadala kayo, minura nyo ako, okay, namura nyo na ako, nakatulong pa kayo. Ibibigay ko yung credit nito sa inyo. Hindi ko po ito aangkinin. Okay? Lahat ho nang nagpalipad. Ngayon na ho Talaga ba? Eh kapag nagbibigay ka nga, parang pangalan mo lang yung pinapasalamatan eh. 'Di ba? So panoorin natin araw yung na sisimulan kong ibahagi yung fake humanitarian wheelchair edition na ginamit pa niya ito. Ay kung makikita nyo, talaga naman si Tatang. Kapag naglakad ay ano na. Ayan ho ang kanyang itsura. Ngayon, pagdating ko, ang sinabi niya agad sa akin, malapit na siyang mamatay. Sabi ko, hindi pa. Paggagala ka pa. Oh, kana. Oh, ayan na ho yung wheelchair. Pinukuhan na yan. Dali mo rito. Tatanggalan pa natin ng plastic yan. Okay, eto. Buhati mo si Tatang. Buhati nyo, lagay nyo rito. Oh. Yan. Oh. Tapos, sige, paupuin nyo. Ito yung strap niya. Sandali, para siya hindi, para hindi mahulog. Oh. Yan yung strap niya, para hindi siya mahulog. Tatanggalin nyo yan. Yan. So, ayos ba? Oh, bago yan ha, heavy duty. Pwede ka nang lumakad, hindi ka pa mamamatay, makakagala ka pa. Talaga? Iatras mo ng konti. Oh, isandal mo siya. Sumandal po kayo. Yan. Ayos? Oh, bigay mo yung bigas niya rito para meron siya isasaing. Ano siya makakapagsaing? Oh, meron kang kung ano-ano man dito. Ito'y galing sa akin mga viewers. Oh, tsaka yung bigas, baba mo. Oh, at syempre, ibigyan kita ng pera. Oh. Ayun. May bigas ka na, may grocery ka pa, may wheelchair ka pa. Hindi magpasalamat kayo sa Diyos. Magpasalamat din kayo dito. Sa bata ko, siya yung nag-scout. Halika rito. Huwag ka na mahiya. Halika na. Nang dahil po dito, doon sa inutusan natin mag-scout, sino ba talaga yung pure sa buong Dabur, nakarating ho tayo rito sa lugar na to. At yan ay galing sa inyo. Hindi ho namin ito. Talaga? Kumbaga, hindi ho ako dapat pasalamatan dito, kundi yung ating Panginoon. At higit sa lahat kayo, nakapagbigay kayo ng pag-asa. Kung marinig nyo naman, pagdating ko, i-review nyo na lang yan. Nung kinumusta ko, sabi, malapit na raw siyang mamatay. Ngayon, hindi na. Pare, Norman, wheelchair lang yan, hindi po yan gamot. Kaya huwag mong i-conclude na yung wheelchair ang magpapahaba ng buhay niya. Mabuti sana kung binigyan mo siya ng pambiling gamot or else pina-check up mo man lang. Kung totoo nga talagang nagbigay ka ng pera sa kanya. Diba? Base kasi sa mga comment section, mga ka-plastic, nung una kasi nakita akala ni tatay si Satanas. Na ba yung kaharap ko?
Kasi kaya daw nasabi niya malapit na daw siya madeds. Baka naman malaki pa ang binulsa mo sa palipad kaysa sa pinanbili mo ng wheelchair. Diba? Di, magkano lang naman ang mga generic wheelchair sa Recto eh. Pagpalagay na natin mababa na ang pinakamura dyan is 5,000. Sabi nga dito ni Darren dyan, ang daming episode nito, 50 wheelchair, isang episode na may 49 pa. Yan, installment mga ka-plastic yun. Baka napilitan na lang bumili para lang may content lang si Norman, mga ka-plastic. Sa pag-content niya, may balik yun mga ka-plastic. May revenue pa rin yun. Actually, 3 lang po yan, kaya 3 episode lang. 3 episode lang. Ayan, mostly naman talaga ang common sense eh. Para kumita. Yan naman talaga yung layunin ng mga vlogger eh. Yung mga nagpa-poverty porn, di ba? Yung mga tipong kala mo talagang tumutulong. Kumpara mo naman sa mga itinulong niya sa magiging kikitain niya sa YouTube. Aside pa yung mga donations niya sa super chatters na sinasabi niya super chatters. 'Di ba? Na mas malaki rin ang pinapaldo niya doon. Kung ikumpara mo naman sa bigas na binigay niya, pagpalagay na natin yung isang kaban, kayang ubusin niya ng mga 1.5 buwan kung mahina ka kumain. Eh kung paano kung malakas kang kumain, 1.5 buwan lang yan, mga ka-plastic. Yun na, sabi nga ni Ayatcho Nicole, iba ka talaga idol, saludo ako sa'yo, ikaw lang ang tumutulong sa taong bayan. Dapat talaga ikaw ang ulanin ng swerte para manalo sa bakar. wag namang obvious mga ka-plastic, wag niyo namang obvious na sasabihin niyo yan. Baka mamaya masira yung kanyang diskarte bilang isang humanitarian eh. At madami ka pang mabembang na Viva Max. Hindi natin alam, di ba? Idol, yung tropa kong bulag, penge daw na. Dapat salamin. Di ba sabi niya, salamin para sa mga bulag? Ay, ito, marami-raming sinabi. Ayon kay Lorenzo Antique, dati nung pandemic, laging sinasabi sa kanya lahat ng galing sa pera niya, lahat bigas niya, lahat wheelchair niya, lahat salamin niya, lahat kalabasa niya, lahat. Ngayon bigla yatang nagbago pati Diyos. Pinapasalamatan na pati yung tao niya na nag-scout, na pinapasalamatan na din. Sana noon pa man, noon mo pa ginawa yung mga pagpapasalamat sa lahat, lalo sa mga OFW na naniwala sa'yo at tumulong pero ibinulsa mo lang, tapos yung credit sa'yo, lahat ang tibay ng konsensya mo, boss. Diba? Tuloy natin yung mga malateleserye niyang ugali. Ano? Mabubuhay ka na, makakagala ka na dyan, may pambayad ka na sa chicks dyan mamaya. Oh, 700 lang dyan sa may katungkay. Napadasa na. Magbayad na. 700 lang dito kay katuday, mabali na. Dapat tawar na. Dapat tawar na. So, maraming salamat po sa inyong lahat at marami pa ho kung iikutin. Ano man kompleto nga natin? may 2 ka pa. Para just in case, balik-balikan natin. At kamustahin natin si tatay. Sa lahat sa inyo, binanggit ko na yung pangalan nyo, maraming salamat. Yung mga ginawa nyo, eto na. Simula ngayong araw na to, I'm going to scout so many Filipinos that did help. Yung mga nakalimutan na, aalalahanin natin sila. Yung mga walang nakakaalala, aalalahanin natin sila. This is not about politics and I will no longer enter the politics na Daniel. Talaga ba? Ito pagtupad doon sa pangako ko sa inyo na pakikinabangan natin. Ano na? Lorenzo? Tatandaan niya yung sinabi niya, ha?
na hindi daw siya namumulitika. Pero ano yung sinabi niya dito? Ito. Ano ang sinabi niya rito, mga ka-plastic? Hindi talaga daw siya tatakbo. Pero ito yung sinabi niya. Nawawala. Eto. FLM, tatakbo ka ba ang senador? Ay, baka. Baka kasi unang-una, kahapon, nag-clear na ako sa Supreme Court at ako'y nagbayad kahapon. Kung makikita nyo dyan, binayaran ko yung aking penalty sa pagkaka-indirect contempt sa akin dahil nga po ang tingin ng Korte Suprema ay masyado akong, kumbaga yung aking aksyon na ginawa ay nagpakita ng kawalang respeto sa ating kataas-taasang hukuman. Oo. Di ba? Maaari na ano na ngayon ako'y medyo nakli na. So, maaaring tumakbo ulit ako at subukan natin na baka magbago ang Pilipinas. Pag nanalo ko, pauwi, kasundo ko kayo lahat ng private jet dyan. Wow. Yes. Wow. Oo, kaya pasusundo ko ng private jet. Yung mga taga-suporta ko. Oo. O, kala ko ba hindi ka tatakbo, Norman? Kasasabi mo lang dun sa last humanitarian mo na hindi ito ipamumulitika. Pero bakit ito ang sinabi mo ngayon? Dahil na-cleared na ang iyong pagkatao sa SC, na-cleared ba talaga? Tinuring ka nga ng Supreme Court as a criminal. Guilty. Citing to contempt. Dahil sa ginawa mo sa pagpapalapastanganan ng sistema ng gobyerno. Tapos sasabihin mo, di ka tatakbo. Tapos eto, sinabi mo ngayon, posible kang tatakbo ng senador sa darating na eleksyon. O, sino niloko mo sa mga pinagsasabi mo, Norman? Di ba wala kang isang salita? Na miski lahat ng mga pinagsasabi mo sa social media, 10 sa sinabi mo, 100 million ang puro kasinungalingan, mga ka-plastic. Ang isa lang na napaniwalaan ko sa sinabi mo, yung aminado ka na ikaw ay nuknukan ng sinungaling. Yun yung pinaniniwalaan ko ngayon as of now sa iyong mga opinion. So magtungo tayo dun sa sinasabi ko ngayon about dun sa fake humanitarian. Ito po yun. Bakit nasabing scam ang kanyang pag-humanitarian sa pamamigay ng kanyang wheelchair? Ito po yun. Ito, base sa post ni Food Genius, ayan, andito yan sa Isabela paikot-ikot. Hahaha, kailan po saan? Yan ang tanong ng ni Food Genius. Base sa reply ng isang netizens, sa Ilagan nakita ko yan, ilang araw na siyang nakikikain doon, di niya kamag-anak yun, may tindahan doon. So, supporters niya at sinabi niya na sa kanya, supporter niya at sinasabi niya na sa kanya yung UB, yung tindahan. Di po sa kanya yon. Ano pa naman kasing teksto, Jejemon? Kanina nasa ROAS siya bago ibigay ang wheelchair. Meron pa lights camera action. Hahaha,
Nag-usap-usap muna sila bago umpisahan yung video. Ngayon, meron nagpatunay na isang netizens na sinasabi ay lights, camera, action daw ang mga pinakitang videos kanina na pinapakita ko, na binigyan niya yung matanda na wheelchair, tsaka bigas, grocery at pera. Ngayon, paano mo ngayon mapapadepensa ito, Norman Mangusin, na may ilang beses ka nang paikot-ikot sa si Isabela at wala kang matitirang bahay, wala kang makain, nakikikain ka sa ibang tao? Yan ba ang sinasabi nilang trilyonaryo na walang sariling nilalagakang bahay? Ni pagkain man lang wala kang pambiling pagkain? Nakikitulog ka pa sa ibang bahay? Mga ka-plastic. Ngayon, ipaliwanag mo to, Norman Mangusin. Di ibig sabihin nun, yung pinakita mong video nung kanina na pinakita ko ngayon, ay hindi talaga nakatanggap ng donasyon mula sa iyo. Dahil nasa Ilagan ka raw, nakita kang ilang araw na doon ka nakikikain sa kamag-anak ng may tindahan. Tapos sinasabi niya na kanya yung tindahan. Nakikain ka na nga, inangkin mo pa yung tindahan ng mga na tindahan ng pinagtirhan mo. Buraot ka na nga, tapos nang angkin ka pa. Diba? What the hell? Eto, may isa pang message. Di ka metla imon na nasusurot kan saan pay may net lapudno na araam na amakan kon iti saan pag namamay ana, mga ka-plastic. So Ilocano to. Kaya na lang po mag-comment dito sa aking comment section kung ano yung ibig sabihin nito, mga ka-plastic, nang sa gayon ay maintindihan ko at ma-highlighten ko sa aking YouTube video, mga ka-plastic. So malinaw na malinaw, mga ka-plastic, na scam ang kanyang mga pinapakita, mga ka-plastic. Yan. Paano mo ngayon may papaliwanag yan, Norman Mangusin, na yung pinakita mong video ay hindi pala siya totoo? At paligid-ligid ka pa sa Isabela, siguro naghahanap ka ng tao na mukhang kaawa-awa, yung talagang wala ng pag-asa. Sabihan mo ba naman na mamamatay na nang dahil sa wheelchair, hahaba pa ang buhay niya? May halong panunumbat pa yung kanyang mga salita Binigyan mo na nga ng sarcastic na pananalita, tapos sinumbatan mo pa in the end. Ganun ba ang mga taong may doctorate? Mga ka-plastic. Ganun ba ang mga salita ng mga doctorate na tao? So yun, hanggang dito na lang ang aking opinion. At ngayon ay gumugulong pa rin ang kanilang serye at patuloy pa rin naman si Makagago WhatsApp man ng pagsampa ng kaso again kay Norman Mangusin. Ito si Norman kasi nagngangalap yan ng monetization at palipad sa YouTube dahil marami siyang patong-patong na kaso na kailangan niyang bayaran ng danyos. Kaya naghahapit yan sa YouTube. Nang sa gayon, tumaas yung revenue niya, marami siyang mapaniwalang tao, at the same time, paikot-ikot lang ang sistema, marami pa rin siyang maloloko. At yung mga taong tinulungan niya on cam, scripted talaga yun. Dahil meron na nga nag-tip mula kay Food Genius na ang nagsasabi na siya mismo ay walang ang kapera-pera para tumira sa mga motel o hotel. Nakikikain lang siya sa mga tao nakatira doon.
At inangkin pa niya yung tindahan ng may-ari. 'Di ba? So nangangahulugan talaga na scam at 100% na scripted yung kanyang humanitarian. Kaya kung ako sa iyo mga OFW, if ever na nanonood kayo sa akin, ay tigilan nyo na po ang pagpapalipad dito sa taong ito. Dahil habang buhay na lang siya magre-rely sa mga paawa effect at nagpapasikat siya sa social media, sinasabi niya na siya ay tumutulong sa mga mahihirap. Kung sarili niya nga hindi niya matulong nakikikain lang So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.